At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ano ka mo, Veronica? Pinalabas ng abogado nila na bulag si Asaw. Opo, Kap. Hindi raw niya sinasadya na malagyan ng maruming tubig ang pagkain na iniluto ng mga kusinero. Posibleng bulag siya. Mas malinaw pa sa araw yata yung paningin niya. Malinaw pa ang kanyang mga mata. Dahil lagi ko siyang nahuhuli na nakatitig sa dibdib mo at puson mo. Ha? Oo nga eh. Talagang magaling yung abogado nila. Biruin nyo napaniwala niya ang piskalya. Kailangan makausap ko si Bayaw. Sasabihin ko sa kanya ang binalita mo sa akin. Baka hindi pa niya alam na naabsuldo sila Asyong at dating Vice Mayor Tim Prusaw. Malamang hindi pa, Kap. Ay! Kabayang buntis, ano ba yan? Siya, sinong nagbukas ng pinta? Ikaw! Ano? Kumusta ka na, Karyong? Nagtataka ka bang bakit nakalabas ako ng bilangguan, ha? Alam kong naglagay kayo, kaya ka nakalabas. So, dahan-dahan ka ng pagsasalita mo, Karyong. Bibintang ka na naman. Ano bang ibig mo sabihin? Ha? Inariglo namin ang korte? Ha! Patay kang Karyong ka. Idadagdag namin yan sa kaso mo. Dahil pupunta kami ngayon sa piskalya kasama ang abogado namin. At ididimanda ka rin namin ng paninirang puri. Ano? Ha! Ako didimanda mo ng paninirang puri. Samantalang ikaw ang sumira sa puri namin ni Bayaw. Wala nang mahabang usapan, Karyong. Ha? Dumaan lang ako rito para ipaalam sa'yo na ididimanda ka namin. Ha? Pero bago ako umalis, tikman mo muna ito, ha? Tikman mo. Aray ka! Bakit mo ako sinikmunanan ka? Sobra ka na kagawad, Asyong! Bakit mo sinaktan si Kapitan? Mananagot ka sa ginawa mo! Aray ka! Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Dahil bulag ako. Diyan na kayo. Ang bastards. Mapapatay ko siya, Veronica. Mapapatay ko siya. Tama na, Kap. Hayaan mo na. Baka maatake ka na naman. Ang mabuti pa, i-blatter natin sa pulis ang ginawang panununtok sa'yo para ikulong na naman nila. Ay, mga kapatid, kilala ba si Warlita, na kapatid ng kumandidatong konsyehal ng bayan? Nako, nakikabit pala siya kay Mang Pirmen, na kaibigan ni June. Pero nauli siya ng asawa ng matanda. Nako, sinabunutan nila doon sa motel. Nakakahiya tuloy. Yang hiya siya. Hayon, iwalan na siya ng kanyang asawang sundalo. Relasyon namin ang dating boyfriend ko. Nako, kawawa Itis din naman nila siya. ako. Nakakahiya. Baka makasira pa sa karangalan ko. High blood pa naman ang inay ko. Ako, sana hindi nila malaman ang naging karaan namin ni Marvin. Ay, Biban! My best Si Aling Kanya, nandito na naman. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Punta muna ako sa CR kunwari. Aling Bibang, magsisiyar lang po ako sandali. Sige lang, Melinda. Ayan. Ayan na si Punya. Ay, Bibang! Nag-iisa ka yata dito sa sindahan. Kasama ko si Melinda. Alam ko ang sadya mo. Pero pasensya ka muna dahil wala pa akong nakukupit. Dahil may bantay. Ang ibig kong sabihin,
wala pa akong pera na pambayad sa'yo. Ay, hindi yan ang sadya ko sa iyo, Bibang. Ha? Ganun ba? Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, Ate Punyang? Alam mo, gusto naman sana kitang yayaing pumunta sa tindahan ni Ijang. Ha? Ay, nako! Kagagaling lang natin doon ng isang gabi. Baka mapansin ni Darwina ang madalas nating pag-alis. Susumbong na ako kay Ate Angheling yan. Ay, huwag kang mag-alala, Bibang. Ako ang bahala sa'yo. Pasensya ka na. Talagang hindi ako makakaalis ngayon dahil... Tinatanggal mo na ako ngayon. Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Yan ang ayaw na ayaw ko. Yung tinatanggihan ako. Parang gusto kong pumatay ng tao. Ate Punyang! Ganyan kalakaran ninyo ngayon na pare-parehas tayong kumikita. Wala na lamangan. ngayon, walang Paring Bunjing, nandito na ba lahat ng tauhan natin? Oo, pare. Naghihintay na sila ng dalawang kwang, yung kanilang sweldo pala. Tuwang-tuwa sila dahil pare-pareha silang kumikita ngayon. O yan, nakatulong na tayo at natutulungan din nila tayo. Hindi na tayo magugutom ngayon. Oo, pare. Malaki ang kinikita natin ngayon sa kwan. Sa atin yung kwan, yung 40% sa kinikita nila. Oh. Natural na sa atin na mapupunta ang 40% dahil ako ang utak ng ito. Sige, patahimikin mo na sila at ibibigay ko na ang kanilang sweldo. Kanina pa sila tumahimik pare dahil hinihintay na nilang bigay natin. Mga kasama! Alam ko, tumahimik na kayo kanina pa. Naghihintay na kayo ng inyong parte, kaya ibibigay na namin sa inyong sweldo ninyo. Hindi na po kanina pa po yung himik, Ay sige, makinig kayo. Kung narinig ninyo ang inyong mga pangalan, lumapit kayo at kunin ang inyong sweldo. Una, Andrea Maligdam. Lapit na. Eva Muñoz. Indao de Guzman. Maraming salamat po sa inyo, Sir Boy Sibuyas. Frank, umaatake na naman yung dalawang pasaway ng kagawad. Gumagaw na naman sila ng salungat sa mga plano ni Kapitan. Oo nga, friend Yan ang pinangangambahan ko. Baka bigla na namang maatake sa puso at matuluyan na. Alam mo, believe din ako sa tibay ni Kapitan. Ilang beses na siyang inaatake, pero nakakaligtas pa sa kamatayan. Oo, friend. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi niyang inililigtas si Kapitan. Oo nga Ibig sabihin niyan mahal ng Diyos si Kapitan. Sana, friend, pagdating ng araw ng barangay anniversary, hindi siya atakihin, para masaya ang silibra natin. Sana. Teka, ano pa ba ang ibang plano ni Kapitan bukod sa mga may tutugtog na orkestra? Sabi niya, magkakaroon daw ng sarswela na manggagaling daw sa dagupan. Ha? Ganun ba? Pero baka mahal ang kontrata nila. Hindi naman. Dahil kaibigan daw ni Vice Mayor Agaton yung manager nila. Ganun ba? Naku, maganda kapag may sarswela na mapapanood. Oo, tama ka dyan, friend. Ay! Nasaan si Karyang, ha? Friend, si Aling Punyang lasing. Sisibat na ako Baka may dalang barilin at babarilin ako. Hoy! Huwag kang nga alas! Gusto kitang makausap na masisinan.
Ha? Anong pag-uusapan natin? Aling Punyang? Kailangan sumagot ka sa akin, nagpawang katotohanan lamang. Kailan mapuputulan ang relasyon ninyo Karyong? Ha? Kailan? Ha? Aling Punyang? Maupay na aga sa'yo, Vice Mayor Gaton. Maupay na aga rin sa'yo, Sargento. No, nandito ba si Hepe? Ako, pasensya na kayo, Vice Mayor. Wala siya rito ngayon. Ha? Saan siya nagpunta? Nako, Vice Mayor. Tinaaran siya nila dating Vice Mayor Timprosio at ang kanilang abogado dahil kakain daw sila sa labas. Ano? Naku bayaw, naloko na. Talagang dinadaya na tayo. Kwan, anong ibig mong sabihin, bayaw? Dinaanan pala nila si Hepe at kakain sila sa labas. Ang ibig sabihin niyan, inareglo nila ang kaso. Nako, Vice Mayor. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Hindi po ganoon si Hepe. Sana nga. Pero kapag nalaman kong totoo ang hinala ko, humanda kayo. Idadamay ko kayong lahat dito. Vice, huwag naman ganyan. Inaano nyo naman kami. Hindi naman kayo inaano eh. Mabait akong tao, Hepe. Oo nga. Kaya lang kapag ginagago ako, talagang magagalit ako. Baka gawin ko sa inyo ang ginawa ko sa mga rebeldeng naka-enkwentro ko nang ako'y nasa serbisyo pa. Aha, Vice Mayor naman. Huwag naman ganyan. Ito ang tandaan mo, Sargento. Napakabait ko. Pero kapag ginalit mo ako, ipapasok kita sa sariling tumbong mo. Walang nagawa ang magbayaw. Natamimi ang abogado nila. Talagang napakagaling ng abogado namin ni dating Vice Mayor Temporosio. Makatulog na nga ako ngayon at mahimbing. Kahit hindi na ako mangampanya, siguradong ako na ang mananalo bilang kapitan. Sino itong biglang nasa harapan ko? Ha! Ikaw? Wag! Wag! Ay, nako. Ikaw talaga, pare, Adong. Papatayin mo ako sa sindak. Naging kamukha mo si Karyong. Ganun ba, pare? Oo. Magaling talaga ang bakla na yun. Ayan, ginawa niya ang mukha ko na kamukha ni Karyong. Oo nga eh. Alam mo, lahat ng nadaanan kong barangay, tinawag akong Kapitan Karyong. Pare, sino bang nag-make up sa'yo niyan, ha? Nako, si Judy Ann na leader ng mga nagmi-make up ng mga bangkay. Ano? Si Judy na nakalso. Yung baklang pangit. Oo, pare. Nako, ang galing pala nga mag-make up. Paano naman kasi matagal na pala nga make-up artist yun ng mga bangkay. Asinsado na raw noon kaya lang nalulong sa pinagbabawal na gamot. Kaya hayon,
nawala lahat ang pundar niya, pati bahay na ibinta. Ganun ba? Pare, may naisip ako. Ano yan na pare? Magagamit natin ang kanyang talento sa pagme-make up. Alam ko na ang binabalak mo sa kanya, pare. Siguro, irirekomenda mo siyang make-up artist sa pelikula. Tapos, hingi ka ng porsyento sa lahat ng mamimake-upan niya, hindi ba? Nako, nagkakamali ka, pare. Hindi yan ang naisip ko. Anong naisip mo sa kanya, pare? Nako, siya ang ililibin mo dahil wala ka pang asawa hanggang ngayon. Ganun ba, pare? Tanga! Pwe! Na- Napakapang na- na bakla ako. yun eh. Ililibin ko. Nako, hindi pare. Anong plano mo sa kanya, pare? Ganito, pare. Makinig ka at ipapaliwanag kong mabuti sa'yo. Kung anong naisip ko para sa kanya. Makinig ka, pare. Ay, pinig! Pinig! Ay, pinig! Ay, Oh, Ay, ha? Ambring, anong nangyari sa'yo? Bakit humahangos kang lumapit sa akin? ay, pinig! Nasaan si Veronica? Wala siya. Nag-deliver siya ng mga sulat para sa mga kagawad. Dahil wala kayo. Bakit mo siya hinahanap? Naku, nakita ko kasi si Rudolph doon sa bayan. May kasama siyang ibang babae. Akala ko nga, si Veronica yun. Nako, iba pala. Ha? Sinong babae yan? Anong itsura niya? Naku, malayong maganda kay Veronica. Mahaba ang buhok at maputi. Kaakit-akit ang kanyang mukha. Ha? Sino kaya ang babaeng yan? Hindi ko kilala eh. Naku, kawawa naman si Veronica. May kabit yata ang asawa niya. Nako, wag mo munang sasabihin kay Veronica ang nakita mo, Ambring, ha? Baka maghiwalay sila. Kung maghihiwalay sila, di ako na lang ang maglilibin kay Veronica. Tanga, gusto mo bang malintikan kay Kapitan? Ha? Sobra naman si Kapitan. Ugod-ugod na. Gusto niya ang lahat ng babae sa kanya na. Pinagsawanan niya si Kulasa. Tapos si Shirley. Tapos si Aling Bibang. Ay, akin naman na sana si Veronica. Dahil kapag pumayag siyang makipaglipin sa akin, gagawin ko siyang rina ng aking tahanan. Lahat ng tatapakan niya sa bahay namin, lalagyan ko ng alpombra. Ganyan ko kamahal si Veronica. Layuan na niya si Kapitan dahil matanda na yun. Tapos, ugod-ugod na. Anong sinabi mo, Ambreng? Ulitin mo nga. Ha? Ay, Kapitan, kanina pa ba kayo dyan? Naku, Ambring, nalintikan na. Nandyan lang pala si Kapitan. Kanina pa ako rito. Napakinggan ko lahat ng sinabi mo kay Pineg. Ha? Naku, ganun ba, Kap? Narinig ba ninyo yung sinabi kong napakabait mong tao? At wala na akong masabi sa kabaitan mo. Ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Bihira ang isang katulad mo. Wala akong narinig na gano'n na sinabi mo, Ambreng. Kung di ang narinig ka, matanda na ako at uugod-ugod na ako. Kaya patutunayan ko sa iyo na malakas ba ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kap? Halika! Mag-square tayo! Papatunayan ko sa iyo malakas ba ako sa kalabaw. Sige, pumurma ka. Pumurma ka, Ay, Kap! Tama na po. Ay, wag. Ay, Kwan.
Nagbibiro lang ako. Huwag, Kapitan. Ano ka mo, Ambreng? Kagagawa ni Kapitan niya nga black eye mo? Ay, kagawad. Aray ko, ang sakit. Aray, mabubulag na yata ko. Aray. Ay, kailangan na panagutan ni Karyong ang ginawa niyang yan. Ha? Ididimenda natin siya. Tutulungan ka namin na para magtanda. Papayag kaya si Ambring na idemanda nila si Kapitan? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!